Magandang umaga, Bombo Framey, at sa lahat ng nanonood sa Bombo Radyo Dagupan. Yes, and Ma'am Rice, kamusta po ngayon sa Portugal at Happy Valentine's Day in advance at Happy sabi nga nila pag-ibiga month ngayon dito sa Pilipinas. Ganyan rin po ba ang sitwasyon or senaryo diyan mismo sa Portugal dito sa Pilipinas? Pagpasok pa lamang po ng February 1st ay ayan pumipig-ibig na po ang ating pong mga kababayan. Yes, Bombo Framey, in advance, happy Valentine's din sa inyo. Yes, Bombo Framey, so dito sa Portugal, ang Valentine's, very similar man sa atin sa Pilipinas. So, makikita mo sa mall, may mga nagda-dine out na, nanood ng movie at the same time, same sa atin. Uso din dito yung flowers, chocolates, tsaka mga giving cards. But now, digital na like sa atin. Pero dito, Bombo Framey, medyo they go beyond. Kung sa atin, bouquet of flowers, dito, basket of yung mga girls, binibigyan nila yung mga guys na mga basket of wine. Yung in return naman yung mga guys, basket naman of mga gourmets, which is may mga cheeses, nuts, tsaka mga dried food. So parang they go beyond dun sa traditional na flowers tsaka chocolates. So, yan po yung parang kakaiba ngayon po, or yan po yung kinaugalian kasi dito sa Pilipinas, bilanggit nga po ninyo, mga chocolates, mga flowers, anong binibigay. Pero, sinabi din po ninyo, pati po yung mga kalalakihan ay binibigyan din po kasi dito parang mga lalaki lang nagbibigay po ng mga ganyan sa kanilang mga sinisinta. Yes, Bombo Framey, kung sa atin, sinuspoiled ng mga guys, yung mga girls dito, talagang fair, medyo pantay dito, yung girls tsaka males. So, in return, nagbibigay din talaga yung mga females sa males din. Unlike sa atin din naman yan, medyo gano'n na din yung sistema. So, dito talagang, kung magbibigay yung mga boys sa girls, same thing din yung mga girls in return. I see. Ma'am Rice, sa mga establishment ay kapansin-pansin na yung mismong ambience po ng Valentine's na ito nga pong pagpasok pa lamang ng February 1st ay andyan na po yung mga heart designs or kaya ay meron na ilan silang mga promos regarding nga po dito sa Valentine's. So, Bombo Framey, unlike sa atin na all over the street, tsaka all over the road, dito more on sa mall lang, may specific na area, hindi siya, parang dito paglabas mo, hindi ka talaga makakita ng mga hearts, ng mga designs, but then may mga specific na places, for example, yung hotels, yung restaurants, but it depends on them, hindi lahat nagsa-celebrate, pero more on sa mall, Bombo Framey, makikita mo na yung mga design din sa center nila. Ano yung hindi sa lahat ng places, unlike sa atin. Yes. So, Ma'am Rice, ibig sabihin na parang on the date lamang or sa February 14, so doon lamang sila lumalabas. At ano bang pangkaraniwan na ginagawa pag February 14 dyan po mismo sa Portugal? So, Bombo Framey, all over the region, same lang din. But meron dito, Bombo Framey, ang unique dito, meron dito na isang place sa north, sa Porto. Ang tawag sa kanya is Guimarães. So, isa siyang city kung saan parang pre-preserve pa rin nila yung tradition, yung mga dati tradition pa ng Valentine's nila. So, Bombo Framey, meron silang tawag na dito parang Catarinas dos Namorados, parang siyang jar. So, gift siya sa loved ones, Bombo Framey. So parang jar siya na malaki na yun yung traditional na Portugal talaga. So pwede siya ibigay ng guy sa girl, and then yung jar na yun, pwede siyang ipunan ng gift na galing sa parents ng both couples. At the same time, doon din sa Guimarães, Bombo Framey, preserve din nila yung, kung sa atin yung mga couple shirt, sa kanila couple scarf, or couple handkerchief na embroidered ng names nila or any message of love. So, yun yung parang tradition ng Portugal na preserve ng Guimarães sa North. But dito sa all over the Portugal, sino rin sa atin, parang medyo mas cozy na, mas modern na ang celebration ng Valentine. Oh yes. Ma'am Rice, ano yung of course bilanggit po yung jar. Ano nagsisimbolize po nito? Lalong-lalo na may ilalagay doon yung mga sa loob, yung ibibigay ng mga kaibigan or yung loved ones?
So, Bombo Framing ngayon, yung jar, para na lang siyang gift talaga to the loved ones. But before, yung it was rooted Bombo Framing, yun yung pang proposal ng guy before, way back pa, yung tradition ng Portugal, yung jar na yon. So, ang tawag na dito is parang Valentine song siya in English, but dito Catarinas dos Namorados, which is, yun yung parang, kung baga, ano man tawag, pag nagpo-propose ng marriage yung guy before, sa babae, binibigay nila yon na tapos parang may nakalagay doon na songs of their, parang yung songs of message nila doon sa paano na nililigawan yung girl. And then, pag binigay nila yun sa girl, and then pag nagkatuluyan sila, yung jar na yun, magiging ano siya, parang back siya ng mga, kung may ibibigay yung parents ng both sides, doon nila ilalagay yung mga, usually golds, jewelries, something like that, Bombo Framing. But ngayon, hindi na nila pinapractice, more on gift na lang talaga yung jar. But still, they preserve yung culture or tradition na it still remind them na meron silang culture or tradition beforehand na ganon. But still, kung mapunta ka ng Guimaras Bombo Framing, makikita mo pa yung maraming jar na ganon. Kasi yun talagang symbolizes ng tradition ng mga Portuguese in regards to Valentine's. I see. Aside from that, Ma'am Rice, may mga ilan pa bang mga lugar na talagang pinupuntahan na dinarayo ng mga kababayan natin? Of course, pupunta din dyan. At mga Portuguese kapag mga Valentine's Day. Of course, Bombo Framing, I think the Portugal country is one of the country Bombo Framing na best to be tuwing Valentine's, kasi Bombo Framing, every region dito napaka-romantic ng places kasi pinreserve nila Bombo Framing yung traditional na mga castles, palaces, na mga medieval mga medieval until now, yun pa rin yung makikita mo ngayon. So hindi nila na-modernize yung mga places, specific places. For example, sa sa North or Porto Bombo Framing, meron doon na parang the Guimarães, may castle siya na nag-overlooking ng buong city. At the same time, andun din ang pinaka-famous na Douro River. So, ang tawag dun is gold, river of gold. So, yung mga couples pwedeng mag-river cruise and then makikita nila may ikot nila yung buong city ng Porto. At the same time, sa gitna, sa Lisbon, meron din yung pinaka-famous na Sintra, na ngayon doon nakatira si Madonna. Ano naman siya, Bombo Framing, very colorful din, at the same time very medieval na castles. At dito din sa Algarve, kung nasan ako ngayon, napaka-perfect din kasi meron ditong sylphs. Andito nakatira before yung mga highness, mga queens. Which is ngayon, talagang puntahan siya every October Bombo Framing kung gusto mong ma-feel yung at even ngayong February, basta siyang puntahan kasi napaka-romantic ng place. So, parang everywhere you go dito sa Portugal, you can feel din talaga yung mga romantic na mga getaways. Yes, Ma'am Rice, ang mga Portuguese ba ay mga romantic people? I mean to say, may mga lang kasi na may mga bansa na talagang kahit romantic sila, they're not showy in public. Framing, I think I can say yes, but not as much as how Filipinos romantically, in a sense na nanliligaw talaga yung mga guys sa girls. Dito medyo pantay-pantay. So, kumbaga yung move ng males, it can be a move din ng mga girls. So, walang kasing romantic yung mga Filipino, but then they are very Bombo Framing, maybe very showy sila. They care, and then they show how they are very lovable din and very loving sa mga loved ones nila. So you mean, ma'am, parang kapag sa babae dyan, kapag may kursunada or may crush, ay talagang binabanggit niya at sinasabi. At minsan, nagko-court pa sila. Na hindi kagaya dito sa Pilipinas, sa tagang lalaki, talaga na po first move para sabihin na maghintay lamang. So, ganun po, Ma'am Rice. So, yung culture nila Bombo Framing, not really ligaw, hindi courtship talaga yung girl to boy or boy to girl, but they are very expressive. Parang wala silang katulad sa atin na mga nagtatago ng feelings. Parang wala silang ganong culture. They express themselves so much talaga. So, kung gusto nila yung isang tao, whether babae siya, they can tell it na hindi walang intimidation, without modesty, kasi parang free country siya to express. Parang yung Portugal is the best place din talaga Bombo Framing kasi parang dito hindi nagja-judge ang mga tao. So, walang masyadong bashers. So, you can be yourself and express how you feel kahit anong gender mo. And dyan po, Ma'am Rice,
of course, sa mga radio stations or kaya sa mga hawak po na cellphone, mga napapakinggan na ano yan, ito ba ay mga love songs na rin po ang lumalabas? Kagaya po dito sa Pilipinas na yan na, puro mga heartbreaks, mga love music sa ang kailang lahat lahat ng mailagay nila sa mga playlist nila ay tungkol sa love or sa Valentine's. Ganyan din po ma'am diyan sa Portugal. So, Bobo Frame, I think yung month of February, hindi gaano until the 14th itself, the day itself. Siguro, Bobo Frame, hindi talaga mo maririnig everywhere yung tulad sa atin na everywhere maririnig mo yung love songs for the Valentine's. Dito siguro may specific, for example, pupunta ka ng restaurant, hindi lahat ng restaurants, but may specific na restaurant na pwedeng meron doon na parang mga band or may singers sila na nirerentahan to sing ng mga love songs, but not really yung everywhere na maririnig mo, hindi katulad sa atin. May specific lang na places. May mga like Valentine's concerts, but medyo selective lang. Oo. And dyan sa Lisbon, ma'am, na nyo pong kinalalagyan na. So, mga Filipino community or mga ating kababayan dyan ay meron din po ba tayong ginagawa for this? Kasi alam naman natin, lalo yung mga OFW na wala dyan yung mga kamag-anak nila, sasama-sama rin po ba yan na para, of course, celebrate for this month of love? So dito Bobo Frame, since Valentine's hindi siya holiday, parang wala na rin kaming time para magkita-kita during Valentine's. We just be with intimately sa family namin talaga. So hindi kami yung parang wala Bobo Frame so far, parang wala akong nabibilita. Kasi parang mas especially Bobo Frame this Valentine's weekday siya, so may pasok lahat ng tao. May mga sa house lang with their loved ones, family, ganun. Alam natin na ang Portugal, of course, yan po ay parang Pilipinas din with our Catholic, mga Christians na prominent dyan. May mga churches na siya namang may mga nangyayari po mga prosesyon or kaya ay mga to celebrate yung kailang pong mga patron saint. Kagaya nga nito nga itong si of course Valentine's na binabanggit, Ma'am Rice. So, walang parade, pero maliban sa Valentine's Day na sinaselebrate ng mga Portuguese, more than that, sinaselebrate nila Bombo Frame it talaga si Saint Valentine's, the person himself. Sinaselebrate nila through lang din Bombo Frame, hindi talaga sa churches na tulad sa atin na may mga celebration. Parang wala din Bombo Frame, more on intimately lang with their loved ones. So, how they celebrate Saint Valentine's is to be like appreciative or to be with their loved ones lang sa house din, intimately with Bombo Frame. Yun naman yung essence ni Saint Valentine. Ayun okay. And paano po sabihin pong Happy Valentine's po dyan mismo sa ng mga Portugal o mga Portuguese? Ma'am? So yes, Bombo Frame. So dito sa Portugal, pag Happy Valentine's, you can say Feliz Dia dos Namorados. That's the Happy Valentine's. Or Happy Saint Valentine's, Feliz Dia do São Valentim. Yes. Ma'am, in one quick question lamang po, medyo personal kasi meron po nag-chat po sa atin na nagtatanong kung kayo po ay may ka-Valentine na rin po ngayon po ngayong darating po na February 14. Of course ma'am, kung yung po sagutin o hindi, okay lang po sa amin po yan, mama. Kasi ito pong mga kasabahan po natin, mga kababayan po natin na nagtatanong po na, of course, dahil na rin nga po kayo pinandyan na busy po ba ang magiging Valentine's Day po natin dahil not a holiday dyan mismo or meron din pong mga makakasama for that occasion, ma'am? Yes, Bobo Frame. So, may work ako that day. But yes, Bobo Frame, I have Valentine's and sa Valentine's Day. Maybe we're gonna watch movies sa weekend, but not really dun sa mismong day. Baka weekend. We'll find time. Okay, Ma'am Rice, maraming salamat po sa inyong oras. Baka meron po kayong mensahe po sa inyong mga kababayan, lalong-lalo po ngayon po nga panahon po ng pag-ibig sa mga nawawala, sa mga sabi nga mga nag-iisa, may mga singles, and paano nila i-celebrate ito, lalong-lalo na sa mga, sabi nga nila, mga busy sa kanilang mga karira. Ma'am Rice.
Yeah, so message ko lang sa lahat ng mga nakikinig, of course. Since alam ko na very busy yung this moment of time, very busy tayo sa work. At the same time, minsan we have all the problems sa life. But then this is the best day sa February 14 to remind us na despite of everything, there's love. There's something that we can celebrate, Bombo Framey. So sabi nga nila, everybody can love, but ito yung day na we can romanticize yung love. We can ito yung kahit mahiyain ka, hindi ka express, ito yung time na parang hindi ka mahiyang magsabing I love you dun sa loved ones mo. And then ito yung perfect time din na you take out the intimidation and tell everybody or dun sa minamahal mo na you love them and that you care. And then there's this nandiyan ka for them and you are very appreciative dun sa present ng loved ones mo. So this is the best time of the year na ma-express mo yung love mo sa family mo or sa someone. Yes, and with that, Ma'am Rice, maraming salamat po sa inyo pong oras dyan sa Portugal at magandang oras po niyo sa inyo dyan. Mabuhay po kayo at God bless po.